Say praise the Lord. Wala akong kwan. Hindi ni Kapia. Ininit. So thank you, Jesus. God is good. All the time. So in sickness and in health, God is still good. Amen? Amen. So basa Diyos, ang basa nga natin, if we trust in Him, He will provide. So muna gali ang key kung paano kita provide dahil sa Diyos, sali kita sa iya 100%. Amen? Amen. So God is good. Yes, and all the time. God is good. So thank you, Jesus. Please take your seats. So good morning sa inyo tanan. Good morning. So please bear with my voice today. Pero ang Diyos nagka-sustain din sa ating mga kusog. May bilin pa kong tingog and I will use it to preach His Word. So thank you, Jesus, sa pag-upod sa aton ng mga ginobra sa among Bible study kagapon sa kamingawan. Thank you man sa kay Sister Angel sa pag-handle niya sa Bible study. Kita ko gin ang improvement sa kay Sister Angel. So good job, keep up the good work. Kaya Lord, blessing. Thank you, Jesus. Ang mula na, that's the only way to improve. Ang i-push mo gini mo sa bala na wala ka na choice, but you have to deal with it. You have to face it. Face your fear, kumbaga. So thank you, Jesus. And welcome namin na yung aming panauhin na aming kapatid na si Brother Jose. Saan ka ba nang galing? So, nalipay kita nga nakaupunta na mag-itsa pala ka prayer meeting agad mga muyuan do siya, no? So, magandang umaga sa iyo, kapatid. So, nalipay kami nga pupunta ka namon and I hope nga nakaupod ka pa namon sa mahabang panahon sa church sa Bacolod. So last Sunday, ginasurihan natin nga ang aton faithfulness and obedience sa Diyos nagdala sang blessing, no, sa aton kabuhi. So subong aga padayunon natin ang aton nga istorya, pero subong ang aton nga latawon naman isang kabuhi ni Lot, ang hinablos ni Abraham. Kaya ang kabuhi ni Lot, naghahatag niya siya sa aton sa warning nga ang pag-compromise nagapapalayo sa aton sa Diyos. Kaya ang aton sala nga mga choices nagkadalagit sa konsekwensya sa aton ng kabuhi. Amen? Now, ano ang buot silingon sa compromise or pagkompromiso? So in Christian teaching, compromise refers to lowering or abandoning God's standards in order to fit in, gain advantage, or avoid trouble. Butsilingon, kabalo ka sa gusto, kabalo ka sa sugo sa Diyos, pero hindi mo pag-obrahon para mag-fit in ka or maging acceptable ka sa iban or para makabenepisyo ka or may ginansahon ka or makapalayo ka sa gamo kay iwas sa gamo, no? Kay ikaw yung tao, wala kay gamo. Galing kay sa patindog naton sa spiritual, no, nga pangabuhi naton sa Diyos, hindi niya maiwasan ang kamo because this is a battle between good and evil. So ang istorya ni Lot, isa ni siya ka-example sa pag-compromise. Sa ginpili niya mag-star lapit sa Sodom.
bisan isa hindi ka malain nga lugar, kundi ang mga tao grabe magpakasala sa tubang sa Diyos. Kag ang ini nga choice nila nagdala sang dako nga konsekwensya sa iya pamilya. So subong maaga abrihan nato natong Bible sa Genesis 19 verses 15 to 26. Okay, so tindog kita tanan. So let's read Genesis 19 verse 15. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. And Lot said unto them, O not so, my Lord. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Behold, now this city is near to flee unto, and it is a little one. O let me escape thither. Is it not a little one? And my soul shall live. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Therefore the name of the city was called Zor. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zor. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. So let's all pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa sining aga. And we thank you, Jesus, for all your blessings sa amon, sa pag-provide mo sa among kinanglan sa kada adlaw. And Lord Jesus, we pray, dalo kami sa subong, and guide us today, Lord, through your word. Open our hearts and minds na magpanalo sa sining na pulong. And Lord Jesus, continue to strengthen us spiritually. I-bless mo ang tanan, ari diri sa subong sa mga lugar, and tanan nga nagpamati sa inyong mga pulong. Lord Jesus, we give you all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Will you say, praise the Lord? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Please take your seats. So, ang atong message sa bungaga is the cost of compromise. So, pag-compromise ni Lot, kung lang tawon natin sa sugod, daw kagamay lang, daw wala sa problema, kaya hindi man din siya big deal. Kung madumduman natin, yung papili siya ni Abraham kung diin siyang istar. Kag ginpili ni Lot ang mas maayo nga lugar para mag-prosper pagin siya. So kung lang taon na ito, wala agad sa problema. Pero sa nag-istar na siya lapit sa Sodom,
wala pa siya sa Sodom, ara pa lang siya sagwa sa Sodom, dito na nagsugod ang iyang pag-compromise. Nga kay siya mismo ang nagpalapit sa sala. No, mag-ari ang action nila intentional ni ang iyang pag-compromise. Kay kapalo ang kanan nga ang lugar sa Sodom malain. In other words, bantog ang Sodom nga wicked o kung malaot nga lugar. Kilala ang Sodom. No? So nga ang mapalapit kapag ibig kung nabalaan na nga given na nga malain ina nga lugar. Nga malapalapit ka pa kung wala ka plano. No? So, buot silingon, kung ikaw mismo kapalapit sa sala, may plano ka gidya, magpakasala. So, maybe it's a different story kung wala kay kabalo, nga ang katuan mga lugar, tentasyon gali. Or ang ginadil ni mo nga mga tao, makapalain sa imo. Aray akong tutuod nga wala ang kabalo, then maybe it's a different story. Pero most of the time, kabalo gid kitaya sa atong inobra. No? Bisan mapapati mo pang iba na tao, bisan kisa mapapati mo pang imo kaugalingon, pero ang Diyos hindi naton mainto. No? Because God looks at the heart. Amen? Tinablang into ang amo, no? Into ang amo para mag sa Proverbs 16:2, all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. So normally, ginapinsa sa tao nga maayo siya. Nga husto gid siya pirme. Bisan hindi. Bisan sala. Matsyag niya husto siya because he is clean in his own eyes para sa iya. Kag may ara gid kita ya permit justification sa tanan natin ng mga actions. No? Nga hindi kay amuni may amuni nga blah 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 blah. But only the Lord weigheth the spirits. Ang Diyos lang gid ang nakabalo. Ang Diyos lang gid ang makatakos sang aton espiritu. Siya lang makakita sa real score kung ano gid ang ara sa aton pinsan. Kung ano gid ang aton nga intensyon or motibo sa likod sa aton nga mga actions. Siya lang makabalo kung sincere kita. Siya lang kabalo kung kabinutig kita. Siya lang kabalo kung humble kita or hindi. Now sila, ang iya nga pag-compromise, nagsugod lang gini sa gamay nga bagay. Pero nagdako nga nagdako. So maybe sa sugod, ginapinsa nila nga pwede lang mo siguro ka-star sa Sodom, tapos maging righteous lang po gyapon. Pero ang lugar na permi naton ginatiniran, ang mga tao nga permi naton ginaukdan, maka-apekto gid sa aton. Maka-influensya gid sa aton. Siling sa hamalan gani, you are an average of the 5 people you're always with. Wala ko kabalo sa exact word na lipat. Word mo na punto. Kung sino ko na ginaupdan mo nga 5 persons, amo na maging average. Ikaw ang maging average nila. So kung always kakaupod sa mga winners, maging winner ka man ang imo mindset.
kung mga losers nga permilang negative ang inistoryahan, maging toxic ka man. That's why ang Diyos nagatudlog sa aton to always guard our hearts. Okay, kung permi sala ang ginalagtaw mo, ang sala daw magiging normal na lang sa inyo. So sila nag-star lapit sa Sodom. So medyo nahuyaw-huya pa sa kumabang sa sugod, no? Sa Genesis 13:12. Nag-pitch lang siya sa tent towards Sodom. Pero sa next chapter, sa Genesis 14, mabasa na dira nga ato na siya sa sulod sa Sodom. Kagkana may ginsang timing nila kaysa ato na to siya sa sulod sa Sodom, nagkagyera sa mga syudad sa Jordan Valley, including Sodom. Kaya may mga powerful na mga hari na nag-atake na dira sila lugar. So napierde sila, ginbihag nila ang mga tao sa Sodom, kag nadala sila. So sa nabatian ni Abraham, ang ini nga balita, ginlagas ni Abraham ang mga nag-atake sa Sodom. Pupod sa iyang mga tao. Kag in-rescue sila, kag ang iban pang mga tao. Kag nabawi nilang tanan nila nga pagkabutang. Kag ang hari sa Sodom, nalipay siya siyempre na nabawi niya ang iyang mga tao. Kag ang mga pagkabutang, kag nag-offer sa karon kay Abraham nga ang tanan na manggana na recover nila ihatag kay Abraham baylo sa iyang mga tao. Naging pangluwas ni Abraham. Para sa Genesis 14:21. Basa na to. 14:21. And the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons and take the goods to thyself. And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread, even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich. So ang bal ni Abraham, hindi ako mabaton sa bisan ano sa imo, bisan hilo, bisan higot sa sapatos nga halin sa imo, hindi ako magbaton. In other words, bisan ano pa nakagamay, no thanks. Kay hambal niya, base hambalon mo nga ako ang nagpamanggaranon kay Abraham. Tungod sa ako nag-ayuhan sa Abraham. So, may mga tao, kindilaan nga muna, no? Kapag may himuon sila nga maayos sa himo, kulbaan ka. Kay may strings attached. So, kabudlay, magamusina. Amuna kita, as much as possible, maninguha din kita sa aton. Hindi kita magsalig sa iban na daw sila aton nga Diyos. No? Salig kita sa Ginoo. Amen? Kaya siya able nga mag-provide sa aton nga mga kinahanglan. Diba ka na may isang integrity ni Abraham, no? Gin-refuse niya ang gin-offer sa iya nga manggad sa king of Sodom. Kaya gusto niya makadto ang credit sa Diyos. Nga nag-ayuhan siya. Hindi sa tao. Amuna ka faithful kay Abraham sa Diyos. Now, amuni ang una nga beses nga ginluwas ni Abraham sila. Tungod nag-star siya sa Sodom. So, nagkakiera, capture sila sa mga kontra, retrieve sila ni Abraham. So, dito pa lang, gitagaan na sila sa signs ng Diyos
nga daw hindi niya mo nga kung desisyon nga rin kundi sa Sodomaw. So, gintagaan sa Diyos tsansa sila nga i-reconsider niya iya nga desisyon nga dito siya nag-dinner. Nga i-reconsider niya iya nga desisyon nga magbalik siya sa mas safe nga lugar. So kung sensitive kita, ang Diyos actually naghahatag sa aton signs, naghahatag sa aton tsansa or opportunities nga hindi naton pagdayunon ang aton nga mga plano nga hindi amo. O ginatagaan niya kita tsansa nga hindi kita mabutang sa alang-alang, hindi kita mabutang sa malaway nga sitwasyon paagi sa mga kakatabo sa aton nga kabuhi. Pero may mga signs ka na tanan klaro na kulang na lang gid nga ayambal sa imo nga face to face ang Dios. Klaro nang signs nga ginatag sa imo pero nakaset na gid yang imo nga mind nga ma-compromise gid kuya Lord. Nakaset na ni, nakaschedule na ni. Dayonon ko na gid Lord. Last na ni Goro, kumasla na plaster ko na gid sa pinsa ko, no? Kaya mo kita sa naong isa. Di, sige, pagustuhin. Pagusto ka na sa ginawam. So, sa aton nga story, sila, ang mo giginobra niya, pagustuhan niya gid yan iyang kaugalingon. Wala lang siya nagpadayon star sa Sodom. Wala lang siya nag-star sa Sodom na ano pa siya. Naging official pa siya sa Sodom. Isa na siya katao karon nga may influence sa Sodom. Siyempre nga kay manggaranon si Lot. Okay lang ba na Mark? Oo. Ano? Hindi mo pagkakatagay? Okay. Pasaya, dikat lang niya siya karon. Kasi may promote ka man ako sa iyo. Okay lang, hanggang siya. Oo, ano siya ga-adjust ang iyang focus. No? Okay. Pero kasi palayo na lang. So karon sila, no? Wala lang siya yung nag-star sa Sodom na malaking na lugar. Nagpakitang gilas pag ito siya. Naging official siya. Naging person of influence siya sa Sodom. Kay manggaranon sila, no? Human nature, kabalo naman ta, money talks. Kung may kwarta, lain niya sumpo na. Kung may kwarta, ginarespitar ka git sa tao. No? Kung ano ginahambal mo, ginapati git sa tao. Kulang na lang lughan ka. Kagimuon ka Diyos. Ako ya pasalamat ko sa Diyos kay hindi ko ya ma-impress sa kwarta. Kaya kabalo ko yung mga kwarta. Wala ko yung kasalik sa itan. Iskan sa pamilya ko. Kung galang daw ka muna. Ikaw magulang ko. Kabalo mo na sila. Ako yung independent, strong independent man. So, wala ko yung kaka-impress sa kwarta. Mas kaka-impress ako sa batasan sa tao. Yes. No, kung hindi ka dalalon sa kwarta, and good job, appear. Kaya may Diyos taya. Yes. Amen. So, balik kita sa storya nila. No? Isa kagabi, may duwa ka anghel na nagkadto sa Sodom. Kag mga bakit anghel, niya sa form sang tao. Kag nakita sila ni Lot, kay si Lot bilang
may posisyon na siya sa Sodom, ara siya permiya katener sa city gate. Or kung sa aton, para siya sa city hall na katener. So nakita nila ang duwa ka mga bisita, kaginimbitar niya sila nga magtener sa ilabalay. So sa sugod nang hindi pa sila tani, ang nila, dali lang kami matener sa dalan. Pero ginpilit sila nila nga magpahuway sa ilabalay, kaging preparahan sa nila sa mga pagkaon. So sila kung makita na to, mayo man siya nga tao, no? Hospitable, kabalugit siya nga kadelikado sa lugar na Sodom, kagin accommodate niya ang iyang mga bisita. Matugin pastay niya gid sila sa ilabalay sa mga nga gabi. So, tandaan natin, pwede gid kita yung maging maayo ang mga tao. No? Pero wala lang kita galing sa Sodom, no? Butsilingon, maayo kita nga tao, pero gasigi kita gyapon compromise. Sige tagyapon obra sa hindi husto. Sige tagyapon obra sa mga hindi amo nga mga desisyon. Husto? Nang sa araw ng duwa ka bisita sa balay nila at sa gabi, sang manugtulog na sila kuno, kabalawan mo kung ano kalala sang Sodom. Ano kalala sang immoralidad sa Sodom? Ginsulong sa mga tao ang balay nila. Ginsulong sa mga kalalakihan, bata, tigulang. Nagpalibot sa balay nila. Kag gusto nila pagwaon ang duwa ka bisita nila. Kag himuan malain. Immoral nga tuyo. So kabalo na kita na, kabalo na muna, no? Hindi na pag-elaborate. Hindi na nagsugod ang LGBTQ, ABCDEFG. So muna ka-immoral sa time ni Lot sa ilang lugar. So kabalo ko man ang balilat, hindi niyo paghimuin malain ang akon mga bisita. Kung gusto niyo gid, may-ari ko dito ka babae nga bata. NBSB ni sila. No boyfriend since birth. Sa ilan na lang na obrahang gusto nyo, hindi lang sa ako mga bisita. Kaysa ilang nga culture, ang pag-protect sa mga guests, kuwan kita obligasyon, moral obligation. So, bahala na ihatag nga duwa niya kabataan para hindi lang maano ang iyang mga bisita. Pero grabe gina pumirsa sa mga tao. Grabe gina nila pamilit nga daw mga wild, mga idubuangan sa gwa. No? Kung nataon mo guro daw mas tampid na guro ang balay nila sa pamirsa nila. So, karon ginbutong sang duwa ka anghel sila nga magsulod sa ilabalay. Kag ginpangbulag sang duwa ka anghel ang mga taong ara sa gwa. Kag hindi na nila patultulhan kung di na ang pertahan. Ang duwa ka anghel nagistorya kay Lot nga tipunon niya ang bilog ng mga pamilya, ang iya asawa, mga kabataan niya, kag mga importante sa iya. Kag magwa sila sa Sodom, kay sunugon sang Diyos ang ilang nga lugar, ang bilog nga lugar sa Sodom. Kay tamaan naging kalala sang ilang kalaing. So pag-abot sang kaagahon, ginhambalan sang duwa ka anghel sila ni Lot nga maghimos, no? May nagaw palayo guwa sa syudad sa Sodom. Sila sang aga nga balance na nga dali ay mus nagduyo pa sila nang baya naminsar pa sila nagdali lang nila janay lang
give me time, manay ka daw big change ni sa akin. Na komportable na ko din sa lugar eh, no? Sa Sodom. Though hindi pa ko sure how. No, kanugon sa sini nga lugar, komportable. Kagsikat ko din. Basi machansa pa maniguro. Nasa pensaya lang. No, kaysa ang Diyos nag-reach out na sa aton paagi sa iyang pulong nga kinahanglan natin mag-take action immediately. Insigida. Pero kaysa gaduwa kita, no? Gaduwa or gapabungol. So either way, kinahanglan natin niya may mga time sa aton kabuhay kinahanglan natin magdesisyon insigida. So nung ginubra sang angels kay Lot kag siya pamilya, basahon natin sa 16 Genesis 19:16. And while he lingered, no, paminsa pa siya, the man laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. So ang Diyos maayo, gigyan yapon kay Lot, is ka na muna to siya, no? Ginpanggutong lagit sila yasang duwa anghel pagwa sa Sodom. Bisan daw kadua-dua pa sila. So muna ang mercy sa Diyos kay Lot. Muna ang mercy sa Diyos. That's why hindi ta mag-asta nga ako yan, naluwas ko yan. No? Maayo ko nga tao. Kaya tandaan natin, ginluwas lang kita sa Diyos. Ginluwas lang kita. Hindi kita yasili nga entitled. No? Hindi kita mag-feel entitled nga ako yung maayawid ko sang sa iban. Kaya base kanya ginluwas lang kita, nagpabutong kapaguro sa mga anghel, no? Para lang maluwas. So sa nakagwa na sila ni Lot sa Sodom, ginambalan sila sa mga anghel nga dalagan kamo palayo, hindi gid kamo magbalikid o kon magpundo. Kagkadto kamo sa bukid para hindi kamo mapatay. Amo na ang instruction. Hindi magbalikid, diretso, dalagan. Dasigon yung palagi-palagyo. Sila, no, bilang kabalo naman kamong batasan nila, compromiser. Man-negotiate pagit siya sa anghel sila niya. Though hindi ko kasawa sa bukid daw. Basi may matabo, unong mamalain siya dito sa bukid. Kag mapatay siya. Siling na sige basta na ito. Inilonggo pa. Ang anghel na ganyan nagambal sa iya, no? Nga hindi ka mapatay, kadto ka mo sa bukid. Ngani, dito ka mo, hindi ka mo mapatay. So, kada mo sa arte kay Lot, dito lang siya kuno sa may gamay nga lugar sa Zor. Kay mas lapit kag mas safe siya dito. Kaya kung sa bukid kuno daw kadelikado. So another compromise. Imbes nga mag-fully obey sa instructions ng Diyos, ma-negotiate pagin siya nga at pwede, maniguro, Lord, dali lang ko, amo lang yung brown ko. Kaya amo niyang prefer kong lot, prefer nga lugar. Para mas lapit sa iya, para mas komportable. No? Mauyang matakala, dapat kita yung ma-adjust sa iya. Pero despite sina sa iya nga batasan nila, ginpasugtan ng siya gyapon sa Diyos. Ang basang anghel, okay. Sige, approve. Sige. Kung gusto ka, approve na lang. So,
So dali, ninyo kadto ka mo to sa inyo kinpili nga lugar, blaga na ka mo to sa Zoar, no? Kay maabot na ang judgment sa Dios. Kag didto nagpaulan ang Dios sang kalayo kag asupre, fire and brimstone sa Sodom and Gomorrah. Kag inuubos gid sunog sang Dios ang bilog nga lugar kag ang tanan nga naga-istar didto nga makasasala. And sadly, sang nagdalagan sila nila pakadto sa Zoar, ano natabo? Adi na dang kwan? Ang iya misis nagbalikid. So ano basang sang anghel gani? Hindi ka mo magbalikid. So since nag-disobey ang asawa nila, ano natabo sa iya? Nangin isa siya ka bato. She became a pillar of salt. So, imagine ko sang paglagan nila ni Lot upod sa pamilya. Sang nagbalikid ang iyang misis, ano ay nila ginobra, no? Nagpadayon na sila lagan o kung Pinoy siguro bilog na to sila mga pamilya na ubos naging bato kay siyempre may drama pa na yan. Oh, mahal! Mahal na mahal kita. Huwag mo ako So, nagkanya-kanya sila. No? So, ini nga storya nga gapakita sa aton nga ang kaluwasan naton kanya-kanya. Work out your own salvation with fear and trembling. So kada isa gid sa aton mag-obey. Kada isa magdalagan. Kada isa mag-desisyon. Kaya ang kaluwasan kanya-kanya. Wala sakupay. Ang pagsimba, wala sakupay. So, sa sini nga ugada, nag-obey si Lot sa instruction. Good job following the instruction. Hindi siya zero sa amuning test. Kakamuto ang nagluwas sa iya. Pero ang iya nga pag-obey, wala to nagluwas sa iya nga asawa. Nga nag-disobey. So, munang kaluwasan, hindi niya pinamilya, no? Hindi niya by group, individual ini, no? Kanya-kanya. So nga nagbalikid pa ang asawa yan ni Lot. No, siguro ang heart niya to pa to sa Sodom. Siguro na attached pa siya sa comfort kag sa manggad sa Sodom. Nablang nakagwa ka na sa sala, pero ang imong heart arapada ang desire na magpakasala. So, paano na? Anong ubrahon? Anong gagawin, Brother Jose? Wala kita sang ubrahon. Hindi pag-ubraha ang pag-compromise. Kung ang slogan sang Nike, ano gani? Just do it. Kung na makompromise ka na gate na malalawas mo, just don't do it. Amen? Amen. Don't do it. Kung daw kalam na kinang ang kamot mo bala nga daw kinang mo na sa na-preso ha. Gin-interview sa nga bakit mo nagawa yun? Gumalaw ang kamay ko eh. So, just don't do it. Kaya ang temptasyon, ang yawa mapalagyo lang na kung ikaw ma-resist sa yawa. Nang sa ara na siya, o ara na sila sa sulod, o sa syudad sang Zoar, as per request ni Lot,
nag-ilis na marang pinsan nila. Sa Genesis 19:30. And Lot went up out of Zoar, nagwa naman siya sa Zoar, and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him, for he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. Ginkulbaan man siya nga mag-star sa Zoar. Kag nagkadto man siya sa bukid. Nga bali sa una, hindi ko tuya, kaya nakulbaan ko to. Dito man siya nagkadto. Kaya base mapatay ko siya kuno. So kita tang ulo ni Lot, kasukas, no? Ano gibalala? Kung ang anghel pa to nga nag-approve siya nga, okay, pwede ka na sa Zoar, kay gin, okay na niya sa Diyos. Diba, approve ko na rin. So nakita ko rin, ano naman to sila? Ano man to yung barko, okay na to. Ginkulbaan naman siya. Nga because wala din siya 100% salig sa Diyos. Dinabala na siya nagana sa anghel nga safe na sa Zoar. Pero daw wala siya po nagsalig. So anong ginagawa ni Lot? Nagpabukid siya. Upod sa iya, 2 kabata nga babae. Kag dito sila nag-star sa kuweba. And they live not happily ever after. So imagine nun isa ka karespetado nga tao sa una. May maayo nga kahimtangan, manggaranon, abunan siya. Nag-end up sa kuweba. Sa lugar nga hindi niya gusto. Nga because he compromised. And because compromise has consequences. Compromise has a cost. Bayaran tagin niya ang presyo sa aton ng mga sala ng mga desisyon. Ang presyo sa aton mga pagpakasala despite knowing what is right and what is wrong. Kung kaangay kay Lot, bisan pa naluwas na siya sa mercy lang gid sa Diyos. But since kadamo nga beses nga nag-compromise si Lot, ginpang-atuban ni gid gyapon ang mga naging konsekwensya sa mga sala niya nga desisyon. Parehas ang pagkadula sa iyang asawa. Kaya kung wala sila nagkadto sa Sodom, siguro buhay pa niya asawa. Kag ang duwa niya kabata ng babae, naging compromiser man. Kag kalaway sa ilang rumbra. Ginhubog nila si daddy. And they multiplied. Kag ang ilang mga kabataan, amuna karon ang Moab and Ammon. Nga naging kontra later on sa Israel. So, the cost of compromise. No? Na-save sila pero hindi tanan sa pamilya na-save. Actually, may ara na mga sons-in-law niya nga saging ambalan niya nga buwa na ta, buwa sa aga. Ginpinsaran pa siya nga joke lang ko rin tay. Wala siya ginsalikan because wala siya word of honor. So mga kauturan, no, as we look back sa story nila, I hope makita natin kung paano ang gamay nga compromise nagadako kag nag-lead sa aton sa malaway na sitwasyon na nagatulod sa aton sa pagpakasala and eventually nag-create sa mga consequences na hindi na natin makontrol. So ang Diyos merciful, naghahatag siya sa mga opportunities na hindi kita makakompromise.
but we must respond before it's too late. Kinanglan ta gid mag-obey, magsalig 100% sa iyang guidance. Kag magpalayo kita sa Sodom. Magpalayo kita sa mga sitwasyon nga nagakos sa aton magpakasala. Kita mismo mag-decide nga tama na ni hindi na ako magpakasala. Because tandaan natin, compromise has a cost. Pero ang aton nga obedience sa Diyos, ang aton nga faithfulness sa Diyos, nagadala sa blessings. Amen? Remember, blessings follow faithfulness. So let's choose faithfulness over compromise. Let's choose blessings over consequences. Amen? Thank you, Jesus. God bless everyone. Let's all worship God.